Oh, nagsisi kami, nabudol kami. At marami akong binudol. Kasi maraming ginto. Baka kaya mag-asin sa Pilipinas. Oh. Wala pa na private. Ang pinaglalaban mo noon, ganoon din ako. Pinaglalaban ko si Bongbong Marcos noon dahil dumikit siya kay Sara. At ipinaglalaban ko si Bongbong Marcos dahil noong panahon pa ni dating Ferdinand Marcos Senior, naranasan namin ang tawag dito na libre lahat, libre sa eskwelahan, libre ang pagkain, libre, murang bilihin, manok, baboy, ulam namin araw-araw, baka, nilaga. Nung umupo si Cory nung nangyari, ang nangyari, isda, gulay na lang kami kasi biglang tumaas. Hawak ng mga oligarko ang presyo. Oh. Anong natulog ng mga Cory? Wala. Wala. Kasi akala ko ang people's power para sa tao, para sa mga oligarko, para sa mga hindi pala yun, mga dilawan. Ngayon, ano na lang kinakain natin? Ano ang kinakain ngayon namin kasi baboy, manok, baka. Ano? Baboy, manok, baka. Oh, kasi siyempre nagkayod-kayod din para makakain ng masarap. Hindi sa masama. Pero nabudol ka. Kaso lang nabudol ako eh. Pero kahit nabudol kami, mas maaga, mas lalong madali, nakikita na namin kung sino ang mga huda sa gobyerno. Si Marcos Senior no, may mga libre. Eh ngayong Marcos Junior. O may nag-interview sa akin dito. Ano siya, sabi niya, Marcos din siya. O pinaliwanag ko sa kanya. Ang nangyari noon, panahon ni Marcos, ay sabi niya, Marcos ako, nabudol ako eh. Una, in-interview niya ako, sabi niya, neutral lang siya. Sabi ko, Marcos ka no? Oo. Eh, nung ginpaliwanag ko sa kanyang story, yun din yung kwento ng nanay at saka tatay lulo niya, na mura ang bilihin. Yun din yung kwento ko sa kanya. Kaya, nag-match ang kwento ng nanay niya at saka tatay sa kwento. O, nagising siya. Sabi niya, nabutol din pala ako ni Marcos. Oo. Marcos yan ang nag-interview sa akin. Marcos. Sabi ko, pareho tayo Marcos noon. Eh, yung Marcos ngayon? Ang Marcos ngayon, wala na. Wala na. Hindi ko na alam. Hindi, mas matindi ni Marcos ngayon eh. Ang Kasi Marcos, bigas, tinatanim, ani agad. Ang Marcos ngayon, iba na ngayon ang Marcos ngayon eh. Ano? Kumakampi ngayon sa mga Pinklawan at saka Dilawan at saka sa mga Makaliwa. Noon ang panahon ng Marcos Senior. Kalaban niya ang mga CCP-NPA, Pinklawan, Dilawan. Yun ang sinama ng loob ko. Kasi ang kalaban ng tatay niya, ngayon kakampi niya. Kakampi ng anak. Kakampi ng anak. Oh. Siyempre masama loob ko, pinaglalaban kita ng panahon ng eleksyon. Marami ako na-convince, marami ako na inaway dahil lang sa'yo. Kaya kung akala ko, uulan ng ginto para kahit hindi mo kami bigyan ginto, basta importante, uunlad ang Pilipinas. Uulan ng ginto, pero ngayon, anong ang pinakalat kasi nila nung eleksyon, alam mo dami-dami ha, sa totoo to ha. Nung eleksyon, may nag-ikot, nagbigay ng documents. Ang kapitbahay namin, Boss Jubin, punta ka dito, mag-ano ta, bigyan tayo na bala na kayo dyan, di ko na kailangan. Basta iboto ko lang ang Marcos kasi naranasan ko ang buhay na masarap. Akala ko mabalik eh. Eh sinangako sila na pag silang uupo, ay maganda sila ng Nutriban. Wala na rin yung Kadiwa, no? Nutriban, nasaan ang Kadiwa? Nutriban. Oh, maganda lang yung Kadiwa nung umpisa. Simula. Hindi. Alam ko sa Nutriban, ang nagbibigay niyan foreigner. Amerika. May sarili talaga. Amerika, nung Nutriban dati. Kasi parang tulong Hindi may mga bulgur at saka ano eh. Ay, ang bulgur galing siguro sa ibang bansa. Ibang bansa yun. Amerika. Kasi ginagamit yata yung sa Nutriban. Di ba may trigo pa nung araw? Oo, trigo pa. Trigo eh. Pulburin. Naabutan ko yung trigo. May green peas pa. Yung pulburon yung ginagawang ano, yung parang ano siya. Pero ngayon, ibang pulburo na. Ibang pulburon ngayon. Pulburon puti ngayon. Nung araw yung tatay binibigay trigo. O, trigo. Yung junior ano binibigay? Pulburon puti. Naintindihan ko kayong mga troll o mga... Ganon din ako noon. Ganon din ako lumaban. Kahit anong paninira nila sa mga Marcos, lumalaban ako. Pinagkisaan pa nga ako nila eh. Oh, sabi ko di ako takot. Kasi ipinaglaban ko ang mga Marcos noon. Noong election. At saka dumikit siya kay Inday Sara.
Kaya mas lalong ipinaglalaban ko sa dalawa. Unitem, pagkakaisa. Nung Sinday yung binabatikas nung nag-iisa lang, saan ang pagkakaisa doon? Hindi nagsasalita Hindi si nagsasalita. BBM. Hindi nagsasalita si BBM. Nung nagsalita si Inday Sara na kung sakaling papatayin siya, kayo ang mananagot. Ikaw ang mananagot. T at saka L at saka B. Oh, tapos sinasabi, Tapos papalag daw. papalag, papatayin? Hindi. Kung If. If. kung mayroong mangyari o mayroong papatay sa kanya, yun ang dapat hanapin. Buhay pa siya eh. Oh. Sayang ang buto namin. Dami ako binutol. Puro mga 500 ang butol ko. Parang yan naman ang konti. Kasi akala ko babalik eh. Pagkabi nyo. At ganun pa rin ang... Kasi dahil akala rin si po ginto eh. Kayang-kaya ang Pilipinas. Kahit sa pagkain na lang, kayang-kaya niya buhayin ng mga Pilipino. Ang inakala kasi natin na sabi first time to na ang presidente at saka vice presidente parang napakakuan sila, close ba, di ba? Oo. So magandang Kabati. Alam mo kung bakit na tinuto namin si BBM? Kasi Wala ang pala. tatay ni Bongbong Marcos magaling. Ang tatay ni Inday Sara magaling. May ano sila, mayroon silang History. na hindi makakalimutan ng taong bayan ang ginawa nilang kabutihan. Na kahit kailanman ano na sa Yes, si Tatay, ikaw lang may nagawa. Di meron din. Tatay Meron niya? din. Di ako Di naniwala. meron yung ano Tatay ni Bongbong? Eh, 20 years eh. hindi pero dami siyang naiwan din. Kahit na ganyan siya pero yung murang bilihin. Sana rin yun. Hindi, Pero nagkaroon parang may- talaga, unang panahon parang pa, may- hindi. Pero wala akong kagaya kay Tatay Digong. 6 years. Oo, 6 years lang. Ang tatay niya kasi 20 years, ilan lang ang nagawa. Kung sa short na no, pantalo sa Tatay Digong. Oo. Tapos yun kasi si ano, yung Nung unang panahon, talagang mura bilihin. Huwag na tayo kumbaga given na talaga yun. Nung unang panahon, mura. Alam mo sa totoo saka lang, konti pa lang ang mga Oo. tao. sa totoo lang magandang martial law eh. Sa mga law-abiding citizen, yung sumusunod sa batas, maganda ang martial law kasi ang mga bata noon, Disiplinado. disiplinado, pero pagka ting-ting-ting-ting na, nasa is na, akyat na kami lahat, napakyat na kami ng tatay nanay namin. Tapos ang mga pulis nag-iikot na yan. Mga bata, akyat na kayo. Ay yung mga naano lang yan ng human rights na sinasabi, mga aktivista yon, mga kalaban ng gobyerno yon, lumalabas ng pagdating ng curfew hours. Kahit bawal lumalabas kasi mayroon silang paniniwala. Sarili nilang pinaniniwalaan nila na sila mas mataas. Pero tignan mo kay Tatay Digong, war on drugs. Disiplinado yung mga tao. Napasuko niya ilang milyon. Sa ilang milyon na yon na sumuko, na adik, user, o nagdodroga. Pero mo sa isang adik o user, ilan ang mabibiktima nila sa isang taon? Gawin mo na lang tag 150 sa isang taon. Biruan mo kung tuloy-tuloy ang 1 milyon, ilan ang makonvince nila, ilan ang mabibiktima nila? Ilang milyon din. Nang dahil kay Tatay Digong, nabawasan. Daming sumuko, daming nagbago. Di ba yung sa wala pa si Tatay Digong, di ba maraming uso na mga snatcher? Oo. Kaya nga maraming mga tawag nito, yung mga phone shop ng para cellphone, di ba? Daming snatcher. Pero nung naupo si Tatay Digong, nawala yung di ba uso yung snat ng cellphone? Ngayon, balik na naman eh. Sabi ng mga taxi driver kasakay ko, nung panahon ni Tatay Digong, wala silang takot kahit saan sila magpunta. Ngayon natatakot sila kasi pati taxi driver, hindi na sila hino-hold up. Hindi na sila hold up. Yung sinabi, kahit saan ako magsakay na taxi driver, ngayon takot na sila kasi maraming taxi driver hino-hold up. Hinadala sila sa mga liblib. Saka dati sa panahon ni PRRD, yung mga ordinary citizen, sila yung kusang nagre-report na may krimen dito, may ganito, no? Oo, silang laglag bala si Tatay Digong yung nag-solve. Oo, yung laglag bala. Yung pastel si Tatay Digong yung nag-solve. Oo. Pastillas sa Tatay Digong din, di ba? Ang mga sa custom, Tatay Digong din.
Huwag ibato kay Tatay Digong ang mga mali yung ginagawa ng mga masama kasi hindi niya gawain yun. Kasi ang mga nagsumisira sa kanya, yung kalaban niya, yung tinutugis niya. Mali yung mga ano mo, ang mga inisip niyo mga troll. Parang makapagsalita lang kayo, tama na. Oh, may comments dyan, no? Ngayon daw, pati yung taxi driver nang hold up na ng pasahero. Oh, tapos ito may mga ano dito na in-hold up, kasahod lang. Ito anak ni ate, kasahod lang, in-hold up. Oh, ano masabi niyo? Nolda, anak mo? Dati sa panahon ni Tatay Digong, takot talaga. Alam mo mga ate, nagpunta sa mga probinsya para iwas muna, iwas pusoy. Nagtago. Ngayon, kita ko sa amin lugar, nasigbalikan. Kita mo na sa lansangan, kita mo na nagagala-gala. At saka dumami yung magnanakaw ngayon. Dumami yung magnanakaw ngayon. Daming, yan, paglagyan na namin ng padlock ang mga pinto, ang mga gate na yon. Kasi daming umakyat sa amin doon. Dati wala, ng panahon ni Tatay Digong, wala. Ngayon kanya-kanya na ano, mga gamit niya nila nawala na dahil gutom. Di niyo ba alam ang dahilan ng krimen? Dahil sa gutom, walang trabaho. Ako laging squatter ako eh. Alam mo kung bakit yung mga squatter yan? Walang iba, walang mga nanay, walang tatay. Iba walang hanap buhay. Tapos maraming mahirap sa squatter. Subukan yung mga congressman, mga senador, subukan nyo maniraan sa loob ng 1-2 taon. Makikita nyo mukha ng mahirap sa loob ng squatter. Oo. Sa aming buong pamilya, ilan lang kaming naiwan? 2. Halos lahat biktima ng droga. Kami lang hindi natukso. Kaibigan ko natukso. Mga kasama ko sa trabaho natukso. Naging addict. Mga pamangkin ko, mga pinsan ko, nakalaban ko nga eh. Bakit sabi ko, bakit ano bang kasalanan ni Tatay Digong sa'yo? Bakit galit kayo? Kasi sinagot ko sila kasi mga addict kayo, sabi ko sa kanila. Oh, ano, hindi sila makasagot kasi kita ko nag-a-addict sila eh. No, di ba yung panahon ni PRRD, ilang milyon yung sumuko? Oo, ilang milyon na sumuko. Tapos sinabihan ko mga addict, ano sabi ko, bakit nandiyan kayo? Bakit gising kayo? Ano sabi sa akin, vitamins daw? Oh, vitamins? Vitamins, unti-unti sinisira ang utak nila. Unti-unti sinisira yung kinabukasan nila dahil sa pinagbabawal na gamot na sumisira sa utak natin. Sumisira sa lipunan, no? Kita mo kahit hirap kami, pero lahat ng mga kasama, yumaman dahil kumapit sa patalim, naging sikat sa aming lugar, naging drug lord. Kasi gusto nila yung mabuhay sila ng maging mayaman, sila makapangyarihan. Pero ako hindi ako nangarap. I hate drug. Sabay yun ang I hate drug. Oh. Kasi hindi ako natukso eh. Ayaw ko ng droga. Ano makakatukso kayo, babae? Kahit ano, basta wag ng droga. Sure, babae, di ka matukso? Tukso, wag na yun, basta kahit ano. Lahat na. Basta wag ng droga. Pero hindi na ako matukso sa pera. Pero sa sex, matutukso ka. Oo.